Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, una sa lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo, Popoy at Bea, na sobrang fan ako ng programa nyo, lalong-lalo na noong napapakinggan ko pa kayo sa radyo. Aliw na aliw ako sa mga kwentong pag-ibig na iniere nyo. At ang dami kong natututunang aral na paminsan-minsan nagagamit ko rin sa sarili kong buhay. Anyway, ako nga pala si Riri, 27 years old, isang career woman. Hindi naman ako yung tipong i-give up ang love life o pamilya alang-alang sa career. It's just that malaki ang kahalagahan ng pagkakaroon ng magandang trabaho para sa akin. Especially nung nag-umpisa na kami ng boyfriend ko na mangarap ng buhay na magkasama. Dati nagtatrabaho sa isang advertising agency si Gio. Nagkakilala kami through common friends hanggang sa nagkamabutihan and eventually, naging magjowa. 2 years down the relationship, nagpasya na kaming mag-live-in. May sapat na ipon noon si Gio at nakapag-establish na rin siya ng connection sa mga potential clients, kaya confident na siya na maging freelancer na lang. Ako naman, maganda na rin ang takbo ng career. Kaya naman masasabi kong handa na kami ni Gio sa buhay na pinaplano naming buuin. Popoy at Bea, punong-puno kami ni Gio ng pangarap at pagmamahal. More than the financial aspect, ramdam kong ready na rin kami to support each other kahit na ano pang mangyari sa hinaharap. Ano kayong mas magandang unahin? Alam ko na. Ang bigat pala nito. Uy, dahan-dahan love ha. Baka magasgasan. Mahal ang bili ko dyan. Wow, buti pa yung TV, mahal. Sabi ko, mahal ang bili ko. Hindi ko sinabing mahal ko. Ikaw talaga? Eh, sino mahal mo? Eh di ikaw. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ginaganahan tuloy ako magbuhat ng mga gamit. O sige na, bilisan mo na para makatapos na tayo sa paghahakot. Marami pa akong lilinisin eh. Okay, my love. Kiss muna. Ay nako, kahit kailan talaga inuuna yung lande. Dali na, kiss lang eh. Sila, mabilis lang. Dito. Oo na. Mwah. Yun, sarap naman nun. O ayan ha, binigay ko na yung hiling mo. Go na, bumalik ka na sa paghahakot at nakakahiya sa inarkala nating van kung magtatagal pa sa paghihintay. Alright, hakot bahay gang, here I come! Pangarap kong makarating sa buwan at lumipad hanggang doon sa kalawakan. Nais kong humapon sa pag-ikot ng mundo, sumabay sa awit ko. Love, tama na muna yan. Kumain na muna tayo. Ready na yung pagkain, love? Oo, tara na. Ano dinner natin, love? Nagpa-deliver lang ako. Busy tayo eh. Bukas na lang ako magluluto. Okay. Pagkatapos nito, love, magpahinga ka na ha. Tapos maligo ka na. Bukas mo na lang ituloy ang ginagawa mo. Last na lang, love. Assemble ko muna yung shelf na nabili natin. Ay, naku. Bukas na yun. Kanina ka pa panay kumpuni dyan eh. Di ka ba napapagod? Ba't naman ako mapapagod eh? Kasama ko yung nagpapalakas sa akin. Sus, puro pambobola na naman. Pero love, kailangan kong tapusin yun eh. Sayang momentum. At saka mas nakakalito kapag pahinto-hinto. O sige, ikaw ang bahala. Basta last na yan ha. Yes, my love. Sakto lang din pala kasi aayusin ko pa yung CR pagkatapos kong hugasan itong pinagkainan natin. Kalat-kalat pa kasi yung mga gamit dun eh. Ba't ka napapangiti? Wala lang. Kinikilig lang ako. Sira, kilig ka dyan.
Hindi, kasi, di ba, dati-rate pangarap lang natin to. Yung makalipat sa sarili nating place. Ngayon, eto na. Unti-unti nang nagkakatotoo. Medyo maliit pa yung space pero this is it. Ito na yung umpisa ng pagtupad natin sa mga pangarap natin. Oo nga eh. Kahit ako hindi pa rin makapaniwala na unti-unti na nating nauumpisahan lahat. Nagsimula sa pangarap, ngayon nagiging katotohanan na. Pero marami pa tayong tutuparin, love. Umaarangkada pa lang tayo. Kailangan pa natin ng mas solid na focus. Alam mo kung anong plano ko dito sa kondo na to? Ano? Pag-aagandahin natin to. Tapos, in 3 years, makakahanap na tayo ng mas malaking bahay na lilipatan. Yung at least 2 yung kwarto. Para hiwala yung kwarto natin at yung kwarto ng magiging anak natin. Oo, anong gagawin natin dito sa kondo na to? Paparentahan natin. Gagawin nating condotel. Para meron agad tayong passive income. O, di ba? Mukhang okay nga yun ah. Tapos, kapag nakalipat na tayo sa mas malaking bahay, doon na ako magpo-propose sa'yo. Doon na tayo bubuo ng sarili nating pamilya. Wow, planadong-planado na lahat ah. Siyempre naman. Kaya mas gagalingan ko pa sa mga project ko para mas marami pang dumating. I love you. I love you too, Riri. Uy, love. Marami pa tayong gagawin. Mamaya na yan. Gusto ko ngayon Rar. Mag-a-assemble ka pa ng shelf, oh. Sige na nga. Mamaya na lang. Yari ka sa akin mamaya. Adi ka talaga. Sasakay ako sa aking pangarap. Basta't ang kasama ko'y ikaw. May liwanag. Sasakay ako sa aking pangarap. Kaya, I wouldn't be honest kung sasabihin kong I never felt scared para sa relationship namin ni Gio. Like many other couples, nagkakaroon pa rin kami ng worries. Paano kung hindi umayon ang lahat sa mga gusto naming mangyari? Hanggang kailan namin kayang panghawakan ang love namin para sa isa't isa? Ang daming fears, ang daming questions. Pero dahil sa tapang na ipinapakita sa akin ni Gio, sa kung gaano siya kadesidido na tuparin lahat ng mga plano namin, nawawala lahat ng pangamba ko at napapalitan ng pag-asa. I may not be perfect, neither is he, but I get this sense of security na anuman ang mangyari, kayang-kaya naming solusyonan at lampasan. Popoy at Bea, starting a new life with Gio is very liberating. In a good way, of course. We felt so independent, nakakagawa kami ng life decisions nang hindi kailangan hingin ang opinyon ng ibang tao. Lahat ng galaw namin naaayon sa mga gusto naming dalawa. And somehow, naisip ko na sana lagi kaming ganito. Malaya at accountable sa mga sarili naming actions. Doon ko na rin naramdaman ang kahalagahan ng life choices ko. Maliit man o malaki. I know na whatever we decide to do, merong impact sa buhay namin ni Gio. Kaya naman naging maingat kami sa mga kinilos namin. Sa work, sa friends, at sa personal life. Palagi naming pinapaalala sa mga sarili namin lahat ng gusto naming marating. At yung mga goals na yon ang nagsilbing guide namin sa buhay.
Sa wakas makakapagpahinga na rin. Sana nakapagluto na si Gio. Love, nandito na ako. Yes po. I will complete the revisions right away. Anything else you want to add po? Naku, nagtatrabaho pa pala siya. May pagkain na kaya sa kusina? Okay po. I will update you ASAP. Bye po. Pambihira naman yung taong yun, oh. Nag-iwan pa ng mga kalat sa lababo. Kapagod, daming deadline. Love, ba't ang daming kalat dito sa lababo? Mga pinagkainan ko kanina yan, love. Pinagkainan, puro styro? Nagpa-deliver lang ako eh. Love, marami namang pwedeng lutuin sa ref, ah. Kakatapos lang natin mag-grocery, di ba? Wala na akong time magluto eh. Ang dami kong meeting tsaka deadlines. Masasayang lang yung mga pinamili natin yan eh. Sana pala hindi na lang tayo nag-grocery kung magpapadeliver ka rin naman ng pagkain. Love naman eh. Hindi ko na masingit sa time ko yung pagluluto, di ba? Sana man lang itinapon mo sa basurahan yung pinagkainan mo. Hayaan mo muna dyan. Itatapon ko mamaya. Wag na, ako na. Ay, oh my God! Puno na rin pala yung basurahan. Ay naku, akala ko pa naman makakapagpahinga na ako. Oh love, saan ka pupunta? Itatapon ko yung laman ng basurahan, puno na pala. Magpahinga ka kaya muna. Kakarating mo lang eh. Kung di ko pa to itatapon ngayon, baka makalimutan mo na naman. Bibisita pa naman si Mama dito bukas ng umaga. O sige, papadeliver na lang ulit ako ng dinner natin ah. Ha? Papadeliver ka na naman? Hindi na ako makakapagluto eh. May hinahabol akong revisions. Bahala ka. Tagal namang maluto nito. Baka mamaya dumating na si Mama. Naku po, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Hello, Ma? Nandito na ako sa lobby. Sige Ma, pupuntahan kita dyan. Okay. Love, pakitignan nga muna yung niluluto ko. Susunduin ko lang si Mama sa lobby. Okay. Napakahigpit naman ng security dito. Kahit ka mag-anak, kailangan pang ipagpaalam. Okay nga yun, May, para hindi basta-basta nakakapasok yung kung sino-sino. Love, tita. Good morning po. Ikaw ang nagluluto? Hindi po. Pinabantayan lang po saglit sa akin ni Riri. Okay na, Love. Pwede mo nang iwan. Sige, bili lang ako soft drink sa baba. Okay. Tita, iwan ko po muna kayo saglit ha. Sige. Gaano katagal na ulit kayo rito? 7 months, Ma. Hindi ka ba nasisikipan dito? Di hamak na mas masikip pala rito kaysa sa bahay. Hindi naman, Ma. 2 lang naman kaming nakatara dito, kaya hindi masyadong masikip. Bakit hindi na lang kayo kumuha ng bahay talaga? Yung house and lot. Total kayang-kaya nyo naman eh. Ba't nagtsatsaga pa kayo rito sa mas masikip? Yun din naman yung balak ni Gio, Ma. Mas malapit lang dito sa city kasi nag-decide kami na mag-condo muna. Mas madadalian si Gio kapag may mga client meeting. Hay, yan bang si Gio may balak bang pakasalan ka? Oo naman, Ma. Nabanggit na niya yun sa akin dati pa. Dati pa. Ngayon, hindi na? Baka hanggang umpisa lang yung boyfriend mo. Hindi na ulit namin napag-usapan. Ba't ba hindi mo tanungin? Baka mamaya nakalimot na yan. Ayoko din namang tanungin siya ulit, Ma. Baka isipin pinipressure ko siya. Siguraduhin mo lang na may patutunguhan yung pagli-live-in ninyo. Baka mapako na kayo sa ganyan. Iba pa rin yung kasal, anak. Oo, Ma. Hindi naman namin nakakalimutan yon. Pag nagkaroon ng chance, remind ko ulit si Gio. Okay. Ako naman nagpapaalala lang.
Ayoko namang manghimasok sa buhay mo dahil nasa tamang edad ka na. Pero syempre, bilang ina mo, gusto ko rin namang may magandang direksyon ang buhay mo. Sa nakikita ko maayos ang kalagayan mo ngayon. Pero pansamantala lang to. Kaya pinaparealize ko sa'yo na hindi dapat kayo mapako sa ganitong buhay. Opo, Ma. Ay, dami ko pang gagawin bukas. Love, kumusta pala yung pagbisita ni Mama? Ano naging reaction niya dito sa place natin? Okay naman, love. Mukhang happy naman siya kasi maganda yung kalagayan natin. Kaya lang, Kaya lang ano? niremind niya lang ako na kung may mas igaganda pa raw yung buhay natin, mas mapapanatag siya kasi para sa kanya hindi naman daw permanente yung ganitong setup. Ah, Tapos naisip ko, may point naman siya. Love, yes, love. hindi naman tayo nakakalimot, no? What do you mean? Yung life goals natin. Ganun pa rin naman, di ba? Maghahanap tayo ng mas maayos na bahay within 3 years. Which is technically 2.5 years na lang ang natitira. Tapos pagagandahin natin tong kondo para pwede nating iparenta as a staycation. Love, Tapos, love. Yes, hindi ako nakakalimot. Yan pa rin yung goals natin. Gusto ko pa rin ng mas stable na buhay. Pero kung tutuusin, maayos pa naman yung buhay natin ngayon eh. Hindi natin kailangan magmadali. We can stay focused sa goals natin without pressure. Okay? okay. Don't worry. Hindi ko kakalimutan yung mga pangarap natin. Pakis nga sa love ko. Ang love, Yes, love. medyo pagod ako ngayon eh. Bakit naman? Wala ka naman masyadong ginawa ah. Nag-uusap lang naman kayo ni Mama, di ba? Napagod ako sa pagluluto eh. Tsaka sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Love, Oh, pwedeng wag muna ngayon? ha? Ayaw mo ba? Kasi love, halos gabi-gabi na natin itong ginagawa eh. Hindi ka ba nagsasawa? Of course not. Hindi ako magsasawa sa'yo. Love, please. Let's do it some other time na lang, please. Okay, Sorry. it's okay. I understand na pagod ka rin. Mahirap naman ko ipilit ko. Tulog na tayo? Okay, love. Good night. I love Good night. Popoy at Bea, this is where everything starts to get a little blurry. Ewan ko pero pakiramdam ko masyado kaming nasanay ni Gio na palaging magkasama. Yung pinapangarap namin na finish line sa halip na lumapit parang lalong lumalayo. Dati ganado kami magtrabaho para sa mga goals namin pero ngayon parang naging routine na lang ang lahat. Alam niyo yung feeling na ginagawa mo na lang isang bagay kasi nakasanayan mo na. Yung parang hindi ka na inspired. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam noon. Kaya once in a while, nire-remind ko si Gio at tinatanong ko siya if we are still on the same page. He always assures me na walang nagbago. Palagi niyang sinasabi na kung ano man yung pangarap namin nung umpisa, yun pa rin hanggang ngayon. Pero hindi yun ang nararamdaman ko. Hindi yun ang nakikita ko. Popoy at Bea,
ayoko namang isipin na unti-unting lumalabas ang totoong ugali ni Gio. Because I'm sure na hindi naman yon ang nangyayari. Siguro talagang nagkaroon lang ng pagbabago sa way of life namin. Maybe because of the nature of his job. Nasanay kasi ako dati na pinagsisilbihan niya ako kasi siya naman yung madalas na nasa bahay. Pero ngayon, halos ako na ang gumagawa ng lahat ng gawain, even after my working hours. Also, we are not as intimate as before. The sex was not passionate anymore. We are not excited. Siguro dahil araw-araw na naming nakikita ang isa't isa, so what else is there to be excited about? But I still have faith in our love. We're getting deeper into our relationship. Siguro ito yung sinasabi nilang stage kung saan hindi na lang tungkol sa kilig ang lahat. Instead, may mas malalim ng nag-uugnay sa inyo. At kumapit ako sa lalim ng pagmamahalan namin sa isa't isa. Ay, sakit ng ulo ko. Ang dami ko pang gagawin. Uy, Riri! Di ka ba uwi? Hindi pa. Tinatapos ko pa tong papers na kailangan para sa site visit eh. Grabe, subsob ka na naman sa trabaho mo. Hindi naman. Sus, talaga? Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Ha? Tumatawag ka? Oo, kaya tatanong ko sana anong oras ka uuwi para sabay na tayo. Ay naku, naka-silent pala yung phone ko. Wait, check ko nga baka tumatawag din yung boyfriend ko. Ay, nako. Baka naman ma-overwork ka na yan, girl. Hindi maganda yan. Lagot, ang daming miss call ni Gio. Tara na, Maylene. Naghihintay yung kotse sa baba. O siya, mauna na kami, Riri. Mag-wrap up ka na rin ha. Masyado ng gabi oh. Oo. Bye, Riri. Bye! Ingat kayo! Lagot, kanina pa pala tumatawag si Gio. Matawagan ko nga. Ba't kaya ayaw niyang sagutin? Hindi bale makapagligpit na nga muna para makauwi na. Love, nandito na ako. Love? Nasaan kaya yun? Silipin ko nga sa kwarto. Love? Wala naman dito. Ay, try ko nga tawagan ulit. Hello, love? Love, asan ka? Lumabas lang kami saglit, love. Kasama tropa. Hindi ka sumasagot kanina sa tawag ko eh. Chinek ko sa Facebook, naka-online ka naman, so naisip ko baka sobrang focus ka lang sa work. Oo nga eh. Sorry love ha. Okay lang, love. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. May dalata naman dyan sa mini pantry natin. Magbukas ka na lang muna, love. Ikaw ba, nag-dinner ka na? Dito na ako kakain, love. Nag-road trip kasi kami eh. Syempre, may kasamang food trip na rin. Ganun ba? Huwag mo na rin pala ako hintayin, love, ha? Pag inaantok ka na, matulog ka na. Kasi malamang mamayang madaling araw na kami uuwi. Umiinom ba kayo? Hindi. Gala lang talaga. Okay. Sige na, love. Pahinga mo muna yung katawan mo, ha? Sige love, ingat kayo dyan.
tulog ng love ko ah. Hi love. Kamusta lakad nyo? Enjoy naman love. Tulog ka na rin. Alam kong pagod ka sa work eh. Oh, okay ka lang? Nahihirapan lang akong matulog kanina. Sorry. Pinaggalala ba kita? Hindi naman sa ganon. I mean, yes, nag-aalala ako. Pero bukod doon, napaisip kasi ako kanina eh. Love, anong nangyayari sa atin? Dati-rate, halos hindi tayo mapaghiwalay. Hindi tayo kakain kapag wala yung isa. Sinisiguro natin na makakauwi tayo on time dahil excited tayo sa isa't isa. Bakit ngayon parang wala na? Parang nagbago na. Ramdam mo rin? Well, yes, of course. Relationship natin to eh. Dalawa tayo dito. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Love. Ang hirap pala, no? Ang hirap i-sustain ng relationship na ang daming pangarap, ang daming gustong gawin, ang daming gustong marating. Meron at meron talagang magsasuffer eh. Either yung relationship o yung pangarap natin. Pero kaya pa naman natin, di ba? Oo naman, love. Sa ngayon lang to. Kapag maayos na ang lahat, babalik tayo sa dati. Pangako ko yan. Kasi kaya lang naman natin ginagawa lahat to kasi mahal na mahal natin yung isa't isa. At yung pagmamahal na yun ang kakapitan natin. Kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito'y magagawa. Hindi mapabago, hindi maghahangad ng anumang kapalit. Kapag ako ay nagmahal. Papayat Bea, yung pag-uusap na yon ang isa sa mga pinakamasasakit na pag-uusap namin ni Gio. Kasi all along, we thought everything was okay. Or we pretended everything was okay. We just go on with our lives. Ako sa trabaho, si Gio naman sa home-based freelancing job niya. Naging busy kami sa pag-abot sa mga pangarap namin hanggang sa nakalimutan na namin may partner pa kaming uuwian. Pumasok kami sa isang live-in setup for us to grow together. Only to realize na we were actually growing apart. Sobrang ironic. Magkasama kami physically pero para kaming nabubuhay ng magkahiwalay. At halos magkalayo na ang mga puso namin. Yung too much presence ng isa't isa ang naging dahilan para tumamlay ang samahan naming dalawa. Kung tutuusin, Popoy at Bea, hindi pa naman ganun kalaki ang lamat. At least maaga naming napansin na may mali na sa pagsasama namin. Meron pa kaming magagawa para agapan ng problema. Pero dun pa lang sa thought na rumurupok na yung pundasyon ng relationship namin, sobra na akong nasasaktan, natatakot, at nag-aalala. I've never been so worried para sa relationship namin ni Gio. But like before, his assurance and his words are enough para muli akong tumapang. Para muli akong magtiwala na sapat ang love namin para sa isa't isa. Para malampasan ang kung anumang pinagdadaanan naming dalawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Goals.
Popoy at Bea, sobrang nakaka-comfort na marinig from Gio na pareho kaming umaasa na babalik sa dati ang lahat. Na matapos lang itong mahirap na stage sa relationship namin na to, manunumbalik na kami sa dati. Pero napag-isip-isip ko, bakit kailangan pa naming hintayin yung time na yon? Kung pwede namang unti-unti na naming ibalik yung dating kami. Yung sweetness namin sa isa't isa at yung excitement sa relationship namin. Alam ko namang kaya pa rin naming isustain yung pagmamahal namin kahit nasa kalagitnaan kami ng pagtupad ng mga pangarap namin. Pero ewan ko ba kung bakit hindi namin ginawa yon. Naghintay kami sa pinakamagandang timing to rekindle our love. Pero sa tagal ng paghihintay, mas lalo lang lumalamig ang pagsasama naming dalawa. Our relationship is in survival status, Popoy at Bea. Pinipilit na lang namin na panatilihing buhay ang pagsasama. Alive, but not lively. Anytime pwedeng bumigay. Alam kong may pagmamahal pa, pero hindi na masaya. But despite that, hindi ko basta-basta sinukuan ang relasyon namin. Sabi nga nila, 'di ba? Hindi ka lang naman papasok sa isang relationship para lang sa saya. Darating at darating ang mga panahong mapapalitan ng takot ang saya. At kailangan mong manatiling matatag sa mga panahon na yon. At yun nga ang ginawa ko. Sinikap kong maging matatag kahit naghihinalo na ang relationship namin ni Gio. OMG! Riri, congratulations again for getting the role. Pero dapat ba boss na yung itawag namin sa'yo? Uy, hindi naman. Sa ibang department naman ako maa-assign kaya no need. At saka magkakaibigan naman tayo eh. Basta huwag mo kaming kakalimutan ha, tropa pa rin tayo. Oo naman, manlilibre ako one of these days. Tatapusin ko lang yung onboarding ko. Sabi mo yan ha. Yes, promise ko yan. O sige na girl, ipamalita mo na sa jowa mo yung bago mong achievement. For sure matutuwa yun. Oo nga eh, kanina pa nga ako excited umuwi para i-surprise siya. Oh, go, go, go. Ingat ka ha. Bye-bye. Bye Lou, bye Maylene. Oh, love. Andiyan ka na pala. Sakto okay na itong niluluto ko. Love, may good news ako sa'yo. Ano yun? Hulaan mo. Ano nga? Supervisor na ako! Supervisor ka na? Yes, love. Congrats. Aayos na yung working condition ko. Hindi ko na kailangan mag-overtime para makaipon ng pera. Tapos, magkakaroon ako ng mas maraming time para sa ating dalawa. Di ba yun naman yung goal natin? Oo nga. Mas mapapabilis na yung pag-iipon natin ng mga gamit. At pag nagtuloy-tuloy na yung magandang momentum ko sa work, baka ma-promote pa ako ulit sa mas mataas na posisyon. Mas tataas pa yung sweldo ko. Makakalipat na tayo sa mas malaking bahay. Tapos itong condo, pwede na nating parentahan. Love? And eventually, pwede na tayong magpakasal. Kasal? Oo, di ba? Di ba yun ang sabi mo? Kapag mas maayos na yung buhay natin, magpo-propose ka na sa akin. Magpapakasal na tayo. Kapag maayos na yung buhay natin, hindi ng buhay mo lang. Bakit? Okay naman yung takbo ng career mo ah. Okay ba yung wala man lang progress?
freelancer pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko pa natutupad yung gusto ko na magkaroon ng sariling team na ako yung magmamanage. Hindi pa. Pero dun ka naman papunta, di ba? And kilala kita. Pag may gusto kang abutin, maaabot mo. Ang sipag-sipag mo kaya. Ewan ko. Wala naman ako nakikitang pagbabago eh. 2 years na tayo dito, ganun pa rin. Love. At saka yung kasal. Kailangan pa ba yun? Oo naman. Di ba, yun naman yung gusto natin? Kaya nga natin ginagawa lahat to eh. Nagagawa naman natin lahat ng nagagawa ng mag-asawa eh. Nakatira tayo sa iisang bahay. Napagko-combine natin yung mga ipon natin. Nakakapagplano tayo sa future natin. Kailangan pa ba ng kasal? Bakit? Ayaw mo na ba? Love, nagpapaka-practical lang naman ako. Ayaw mo na ba? Yun ang gusto kong malaman. Ayaw mo na ba akong pakasalan? Hindi naman sa ayaw. Naisip ko lang na formality lang naman yun. Ang mas mahalaga naman, nagmamahalan tayo eh. So ayaw mo na nga. Sa ngayon, oo. Ang dami pa kasing tumatakbo sa isip ko. Ang dami ko pang gustong gawin, ang dami ko pang gustong marating. Alam mo yun? Sige, kapag nagawa ko na lahat yun, pag-usapan ulit natin. Malay mo, magbago na ulit yung isip ko, di ba? So kailan pa nagbago yung priorities mo? Kailan pa nawala sa listahan mo yung pakasalan ako? Ewan ko, hindi ko alam. Sa sobrang dami ng iniisip ko, hindi ko na maalala sa totoo lang. Mahal mo pa ba ako, Gio? Ano bang klaseng tanong yan? Bakit hindi mo masagot? Mahal mo pa ba ako? O nasanay ka na lang nakasama ako kaya hindi mo magawang bumitaw? Kung yun na lang yung dahilan mo kaya nagsistay ka sa relationship na to, para saan pa? Ri, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ngayon lang to. Kasi masyado pa tayong occupied. No-overwhelmed pa tayo sa mga goals natin. Kalokohan yan, Gio. Pwede kang mag-focus sa goals mo and stay in love at the same time. Hindi mo kailangan i-give up yung feelings mo sa isang tao dahil lang may pangarap ka. Kasi never naman kitang pinigilan sa mga gusto mo sa buhay eh. Todo suporta pa nga ako sa'yo. Ngayon kung yan ang dahilan mo, abay dapat siguro mag-isip-isip ka na. Baka ginagawa mo lang alibay ang mga pangarap mo. Baka ang totoo, hindi mo na ako mahal talaga. Paano kung ang puso ko'y napagod na? Hindi ka pa ba susuko? Hanggang dito na lang ang kaya ko. Ipaglalaban mo pa ba? O kailangan mong sumuko sa ating dalawa? Popoy at Bea, mali ako nung sinabi kong pinilit kong maging matatag para sa relationship namin ni Gio. Dahil lang totoo, hindi na pala ako matatag. Para na akong toyong sanga na, oo, nakakapit nga, pero madali nang bibigay. At yun nga ang nangyari. Gio and I came to our final decision. We ended our relationship. Gusto ko pa sanang ilaban pero wala na kasing kasiguraduhan ng lahat. Baka masaya lang yung mga panahong lumalaban kami kung sa bandang dulo sa hiwalayan lang kami mauuwi. Mas mabuti nang habang maaga pa, tapusin na namin ang lahat para makapag-umpisa na kami ng kanya-kanya naming buhay. Hindi namin alam ang gagawin sa mga material na bagay na na-invest na namin, especially yung condo unit. Hindi kami makapagdesisyon kung ibibenta ba namin o paparentahan na lang. Kaya itinabi muna namin ang susi namin sa condo. Kahit na hindi kami doon nakatira, ang usapan anytime, pwedeng pumunta doon ang isa sa amin. Basta magpapaalam. Hindi kami pwedeng pumunta doon ng sabay
o hindi kami pwedeng magpang-abot. Hindi pa kasi namin kaya. Masakit pa ang lahat. Nahihirapan pa kaming tanggapin na hanggang doon na lang ang kaya naming ilaban. Pero pareho naming alam na yun ang tamang gawin. Kailangan naming hanapin ang mga sarili namin na nawala dahil masyado kaming nilamon ng pressure na dala ng pagsasama naming dalawa. Okay, one last email, then send. Ayun, okay na. Makakauwi na rin sa wakas. Hello, Riri here. Hi, Miss Riri. Do you remember me? Lou? Ay, fuck! Kilalang-kilala talaga ako ni Bakla. How may I help you? May kailangan ka ba? Busy ka ba? Pwede ka ba namin puntahan ni Maylin dyan sa office mo? Ay, sige go. Nagliligpit na rin naman ako eh. Ay, perfect! O sige, wait mo kami dyan. Okay. Hi! Pasok kayo. Oh, pasok daw, girl. Ay, boga! Anong ganap? Ba't kayo napadpad dito? Wala pang ganap, magkakaroon pa lang. Talaga? Ano? Kaya ka nga namin dinaanan dito eh. Miss ka na namin. Ang tagal ka na namin hindi nakakabanding ha. Oh, sweet nyo naman. So ano na nga, may pupuntahan ka ba? Tara, inom na tayo. Friday naman eh. Alam mo, mukhang kailangan ko nga yan. Yun naman pala eh. Tara na! O sige, games, saan tayo? Eh, yun nga din yung iniisip namin kanina pa. Ayaw na sana namin sa mga bar. Gusto namin somewhere tahimik. Alam mo yun? Gusto niyo sa kondo ko? Sa kondo mo? I mean, sa kondo namin ni Gio. Sa amin pa rin naman yon. Pwede. Okay lang. Oh, oo naman. O yun. Sige, let's go. Sige, ayusin ko lang tong mga gamit ko. Yay! Uy, sigurado ka ba? Okay lang kay Gio na dinadala mo kami dito? Oo naman, at saka nag-text naman ako sa kanya. Okay lang naman daw. Tara, pasok kayo. Riri, okay ka lang? Ha? Oo naman. Sorry, may naalala lang ako. Tara, pasok. So, ano inumin natin? Kayo bahala, may convenience store naman dyan sa baba. Pwede tayong bumili. Ay, sige tara. Bili muna tayo. At saka mga chichirya na din. Cheers para sa kaibigan nating supervisor! Woohoo! Cheers! Supervisor. Successful sa career. Pero olats naman sa love life. Naku po, patay na doon. Mukhang dito na mag-uumpisa ang dramahan. What's the sense of trying hard to find your dreams without someone to share it with? Tell me, what does it mean to run to you? I wanna run to you. Sana. Riri, okay ka lang?
Sana okay lang ako. Sana maging okay na ako. Ang hirap kasi. Nawala lahat yung nasimulan namin. Lahat ng time, lahat ng atensyon, lahat ng pagmamahal. Lahat yun nasayang. Ay, go lang girl. Ilabas mo lang yan. Hindi ko naman siya masisi eh. Kasi, oo nga naman, ang lala nga naman ng pressure. Kasi ang dami naming goals. Nakakatakot pumalpak. Kaso, alam niyo yun, hindi ko naman nakalain na dahil doon magkakasira kami. Kung alam ko lang, edi sana hindi na lang kami nag-set ng mga goals na yan. Okay lang naman sa akin yung simpleng buhay na basta kasama siya eh. Kaso ngayon, wala na siya. Aanhin ko ngayon tong mataas na posisyon sa company, di ba? Aanhin ko yung pera ko. Kung wala na yung rason, kung bakit ko ginawa ang lahat ng to. Ay, kinausap mo na ba siya? Kinausap. Pero hindi tungkol sa aming dalawa. Tungkol dito sa mga naimpundar naming gamit. Eh bakit hindi mo kaya siya tanungin? Kung kamusta na siya? Kung namimiss ka ba niya? Eh baka naman mamaya naghihintay lang siya na mag-reach out ka. Utot niya! Ano? Ako pa maghahabol sa kanya? Eh ako na nga yung mukhang desperada na umasa-asang pakakasalan pa niya ako only to find out. Hindi na pala ako kasama sa mga plano niya. Pero mahal mo pa, di ba? Namimiss mo, di ba? Siyempre! Sa lahat ng sulok ng condo unit na to. Kahit saan ako tumingin siya yung naaalala ko kanina. Nung pumasok kayo dito, naalala ko kung paano niya ako ipagluto sa kusina. Ultimo yung mga baso na iniinuman niyo. Naalala ko yung moment na binili namin yan at punong-puno kami ng pag-asa. Kasi magsisimula na kami ng buhay na kaming dalawa lang. Alam niyo yun, ang dami kong memories na kasama siya. Ang dami kong inipon na moments. Hindi ko akalaing itatapon ko lang sa bandang huli. Sorry, Riri ha. Wala eh. Hindi kami makarelate sa'yo eh. Hindi pa naman kasi kami nakakaranas ng nararanasan mo. Okay lang. Hindi niyo naman kailangan mag-gets yung sinasabi ko eh. Okay na sa akin na nakikinig kayo. Kasi, sa totoo lang, never ko pang nailabas to eh. Riri. Hindi ako makapagdrama sa ibang mga tropa ko kasi ang alam nila sobrang strong ko. Sa akin pa nga sila humihingi ng payo eh. Tapos bigla akong magdadrama sa kanila. Mas lalo namang hindi ako makapagdrama sa amin kasi ngayon kong isipin ni mama na olats ako sa naging boyfriend ko. Pero girl, kung tutuusin, hindi ka naman naging olats kay Gio eh. Kasi totoo naman yung naging love nyo sa isa't isa. Unti-unti lang talagang nawala. Instead of growing together, you grew apart. Kahit na magkasama kayo sa iisang bahay. Ay, gulo! Yun na nga yung masakit eh. Yung alam mong totoo naman lahat. Kaso kailangan mo nang kalimutan. Wala ka nang magawa para isalba pa yung relasyon kasi baka pag pinilit nyo pa, mas lalo lang masayang. Kaya kahit ang sakit-sakit, galang. Tamang tanggap lang. Tamang panggap lang na okay ka, na strong ka. Pero ang totoo, durog na durog ka na. Yung gusto mo pang mangarap kasama siya, pero ayaw mo nang umasa. Mga naharap
ngunit hindi aasang babalik. Gabi-gabi mananalangin, pero ang iyong gusto ang susundin. Maghihintay, ngunit hindi na muling lalapit. Isasantabi ang nararamdaman, buong buo ika'y baka kawalan. Masakit man sa loob, hangad ko lang ang kaligayahan mo. Popoy at Bea, that was the first time na nailabas ko ang lahat ng sama ng loob ko after my breakup with Gio. And I must say, hindi sa lahat ng pagkakataon nakakagaan ng loob ang paglalabas ng mga hinaing mo sa buhay. Kasi in my case, habang sinasabi ko kung paano ko namimiss si Gio, palalim ng palalim ang tusok sa puso ko. Kada salitang binibitawan ko para i-describe yung sakit na nararamdaman ko, lahat may kasunod. Parang hindi ako nauubusan ng paraan para ilarawan yung sakit. Parang hindi ako nauubusan ng sakit. Gusto kong magbasag ng bote, pero kahit yon hindi sasapat. Buo ang atensyon nila Mylene at Lou sa pakikinig sa akin, pero alam kong hindi nila maiintindihan. Dahil wala namang makakaintindi sa tindi ng sakit na nararamdaman ko noon. Popoy at Bea, naubos ang lahat ng alak na ininom namin, pero hindi ang luha ko. Gusto ko nang magalit sa sarili ko kasi napapagod na ako sa kakaiyak, pero sa halip na mabawasan ang sakit, parang lalo lang lumalala. Parang doon ko na-realize ng puso ko how hurt I was. All along, I was pretending to be strong. Ilang buwan na ang lumipas mula nung naghiwalay kami ni Gio, at parang dito ko lang naramdaman lahat ng sakit. Hindi ko rin alam kung paano ko na-survive yung gabi na yon. Ang naalala ko lang, nagpaalam ng umuwi sila Mylene at Lou at naiwan akong mag-isa. Iyak ako ng iyak hanggang sa mapagod ang mga mata ko at tuluyan na akong nakatulog. Napasarap yata tulog ko. Makabangon na nga muna. Gising ka na pala. Ay, palaka! Gulat na gulat? Gio, anong ginagawa mo dito? Ano pa nga ba? Eto, nagliligpit ng mga pinag-inuman nyo. Uy, Gagi, wag ako nagagawa niyan. Wala na, patapos na ako eh. Tanghali ka na kasing gumising. Wala naman kasing nagsabi na pumunta ka dito ng maaga. Alam ko. Nagpaalam ka kasi sa akin kagabi na iinom kayo dito, di ba? Naniniguro lang ako na hindi ka nag-uwi ng lalaki dito sa kondo ko. Kondo natin. At saka, ano naman kung mag-uwi ako ng lalaki dito? Selos ka? Hindi ah. Gusto ko lang siguraduhin na mas pogi ako sa ipapalit mo sa akin. Mas pogi daw. Kala mo naman kung sinong artistahin. Ano? May sinasabi ka? Wala. Meron eh. Narinig ko sinabi mo pogi eh. So napopogian ka pa rin sa akin? Ha? Che, in your dreams. Teka nga, ano ba kasi talagang ginagawa mo dito? Yung totoo ha? Ini-stalk mo ba ako? Ba't naman kita isi-stalk? Ganda ka ba? Bakit ka nga nandito? Hindi, ano kasi. Kukunin ko na yung mga naiwan kong papers dito. Nagkataon lang na nakita ko yung mga kalat nyo kagabi. Na-miss kong linisin tong kondo eh. Kaya nilinis ko na. Bakit? Aanhin mo yung papers. Bale, ano kasi,
Nag-a-apply na ako ng work sa Australia. May employer na ako. Magsa-start na ako sa visa application. Mag-a-abroad ka? Oo eh. Bakit? Anong bakit? Yun naman talaga yung isa sa mga gusto ko eh. Yung makapangibang bansa. Hindi ko alam yun Wala ka namang nabanggit, no? Nung tayo pa. Siyempre, tayo na nun eh. Mula nung naging tayo, nagbago na yung gusto ko sa buhay. Ang gusto ko na nun, bumuo ng future kasama ka. Yung pangarap kong mag-abroad, para lang yun sa sarili ko. Iba naman yung pangarap ko para sa ating dalawa. Na siyempre, hindi na matutuloy eh. Kasi 'di ba, wala na tayo eh. Kaya, back to sariling pangarap na ulit ako. Give up mo yung sarili mong pangarap? Para sa akin? Para sa ating dalawa? Oo, pero maliit na bagay lang naman yun eh. Maliit na sakripisyo lang. It's a small price to pay, sabi nga nila. Gio, hindi simpleng sakripisyo yun. Career mo yung nakataya doon. Happiness mo. Ikaw na kasi yung naging happiness ko mula nung naging tayo eh. Well, you know that it feels like a scar on my heart or like I'm lost in the dark. Alam mo yun? Kahit na anong ibigay sa akin ni Lord nun, alam ko magiging masaya ako kasi nandyan ka na eh. Kahit magbago pa yung pangarap ko, magiging masaya pa rin ako. Kasi, masaya na ako. Kaso, anong nangyari? Di ko rin alam, Riri eh. Masaya naman tayo eh, di ba? Naging masaya naman tayo. Oo naman. Siguro, masyado lang tayong nilamon ng mga gusto nating marating ng magkasama. Sobrang focus natin sa future. Nakalimutan na natin yung mas mahalaga. Yung ngayon. O siguro tama ka rin nung sinabi mong masyado na tayong nasanay sa isa't isa kaya nawala na yung excitement. Kung tutuusin, oo nga no, hindi natin napag-usapan kung ano nga bang nangyari. Nang walang halong galit o panunumbat, hindi natin napag-usapan ng masinsinan. Kaya siguro, eto, nauwi tayo sa hiwalayan. Kung napag-usapan ba natin, sa palagay mo, naisalba kaya natin yung relationship natin? Siguro. Baka. Riri, pwede bang pag-usapan natin? Pwede ba nating bigyan ng chance yung mga sarili natin? Please. Oo naman. Ikaw kasi, sa sobrang dami mong gustong gawin, nakalimutan mo na ako. Ikaw din kaya. Panay overtime ka nun eh. Iniiwan mo nga ako mag-isa sa bahay tapos gabi ka na umuuwi. Ikaw nga, kinalimutan mo nang mag-propose sa akin eh. Ikaw naman, sinabi ko lang na matulog ka kahit wala ako. Ginawa mo naman. Natulog ka nga, hindi mo ako hinintay. Pagod na kasi ako sa work. Ako din naman ah. So paano, magsusumbatan ba tayo? Akala ko ba pag-uusapan natin? Sorry. Alam mo, na-miss ko to. Yung mga pagtatalo natin. Yung walang gustong magpatalo. Na-miss kita. Na-miss din kita. Ano, usap tayo over lunch? Pa-deliver ako? Sige. Game. Did you let me go too easy? 'Cause you were too damn blind to see that if
the pain in my Never chest to put the feel pain in my now. chest to feel now. Did you let me go too easy? How could you let me go? Popoy at Bea, Gio was right. Hindi namin napag-uusapan ang mga naging issues sa relationship namin nang walang kasamang galit o panunumbat. Every time na mabibring up namin ang tungkol doon, it's either nauuwi kami sa away or hahayaan na lang namin na lumipas nang hindi nare-resolba. But that day was different. Pareho namin gusto na maayos ang lahat. Best timing rin yung pagdating ni Gio dahil yun yung time na nasa peak ako ng pagka-miss ko sa kanya. Sa madaling salita, nasa pinakamarupok na stage ako noon. At kahit gaano kasimpleng panunuyo niya, ay bibigay ako. And indeed, we went back to each other's arms. After all, we are still in love. Sa ngayon, patuloy naming inaayos ni Gio yung mga plano namin sa buhay, Popoy at Bea. Aaminin ko, hindi ganun kadali. Ayaw na naming maulit ang dati. Nag-set pa rin kami ng goals, but we made sure na we are only setting realistic ones. Hindi masyadong matayog, pero sapat para magsilbing guide namin. Ipagpapatuloy niya ang pagpunta sa ibang bansa. I can't let him lose a big part of himself again. Kaya hinayaan ko siyang ipagpatuloy ang matagal na niyang gusto. And now his working visa is approved. I've never been this optimistic about our relationship. Walang pressure, walang unrealistic goals. Well, hindi naman sa masyadong imposible yung mga pangarap namin dati. Sabi nga nila, 'di ba? Walang pangarap na hindi kayang abutin. It's just that masyado kaming nilamon ng timeline namin o ng timeline na kami din naman ang nag-set. Hindi ko na-realize ang kahalagahan ng pagiging practical at realistic pagdating sa pagbuo ng mga pangarap. And more importantly, hindi dapat maging mas mahalaga ang pangarap kesa sa taong kasama mo sa pagbuo nito. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. Ngayon pa lang, gusto ko nang kiligin sa idea na makakarating sa inyo itong sulat ko. And sana isa ito sa may ere nyo at mapakinggan ko. Patuloy na nagmamahal, Riri. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Goals. Ayan na nga. O, oras natin mga kabarkada, 2:18 na. At yun na nga natatapos ang sulat sa atin ni Riri. And unfortunately mga kabarkada, ako na lang po yung makakasama sa ating pagtatapos ng programa dahil yung internet ni Popoy, Diyos ko, wala na pong pag-asa. Correct. Oo. Hindi na po natin ma-reach si Popoy. Sabi ko naman kasi sa kanya, magbayad na siya ng internet. Ayaw magbayad ng bonggang-bongga. Kaya ayun tuloy, natsugi na ang connection ni Popoy. Kaya tayo na lang po ang magtatapas mga kabarkada. At alam mo, naluloka ako kasi halo-halo yung nababasa ko sa comment section. Magkakaiba kayo ng mga chinichika. Yung iba parang, natutuwa, happy doon sa nangyari sa kanila ni Riri at nung kanyang Joabels na si Gio na nagkabalikan and everything. Pero bakit may mga kontrabulate na para, ganyan lang yan. Tapos later on, magjijiwalay din kayo, mag-aano din kayo, magsusumbatan na naman kayo and everything.
O sige, isa-isahin natin. Ano ba naging problema ng relationship? Meron ba sa inyo nakaka-relate siya ng bonggang-bongga? So, parehas silang may career goals and everything. Parehas silang may gustong marating sa buhay. Tapos, nasa isang pahina sila na, okay, sige, trabahuhin natin yung mga gusto natin and everything. Pero dahil, alam mo yun, mahal natin isa't isa, live-in sila. 2 years pa lang sila and then nag-decide na sila mag-live-in. Kumuha sila ng condo unit and then, ayun na, nag-live-in sila and then, eto na nga. Nung tinatrabaho na nila yung kanilang mga goals, yung mga pangarap nila, doon na nagka-problema kuno. Pero alam niyo mga kamagkada, ito dun sa present sa atin na storya, parang ang naging problema, naging focus sila sa trabaho. Ang nakikita ko si ate mong girl is on the dot sa schedule ang gusto. Alam mo yon, trabaho, sige, pero make sure ma-reach natin yung goal natin, ha? Dapat by this time, meron na tayong ganito. Dapat by that time, meron ng ganyan. Dapat by ganito, ganyan. Ngayon naman, so, nasa path si ate mong girl. Nasa path si Riri dun sa pag-abot ng mga pangarap niya. On track siya. On the other hand, etong si Gio Boy, freelancer. Ngayon na nagtataka ako, si Gio, freelancer siya. Tapos may part na nilalang niya yung pagiging freelancer niya. Parang somewhere along the way, along the road ng relationship nila, nakaramdam kahit papaano ng insecurity etong si Gio, not necessarily kay Riri, pero dun sa sa status nung asan ka na ba sa pangarap mo? Ako kasi nandito na ako. Ikaw ba, Gio, saan ka na banda? Alam mo yung ganon? Para kasing low-key, nagkaroon sila ng comparison kung hanggang saan na yung narating nila and everything. And unfortunately, etong si Gio, hindi siya satisfied sa kung nasaan siya. And doon tayo nagkakaroon ng problema mga kamarkade. Minsan, okay naman yung takbo, wala namang problema, may trabaho ka naman, may pumapasok naman sa yung pera. Kaya lang nga, hindi ka na masaya kasi feeling mo, dapat by this time, wala na ako sa ganitong status. Dapat by this time, medyo nakaangat-angat na ako and everything. And we forgot, mga kamarkada, na life doesn't work that way. Di ba nga? Okay lang mag-set tayo ng mga goals. Ako, naniniwala ako, there's no such thing as realistic, unrealistic goals. It's only a matter of willing ka bang trabahuhin, willing ka bang pagtiyagaan, at willing ka bang ituloy-tuloy nang hindi ka nag-give up and everything. Yun lang yun eh. And ang napansin ko dun sa kanilang dalawa, parang ang nangyari, sinisisi pa nila yung mga pangarap nila, yung mga goals nila, kung bakit sila nagkasira-sira. Which is in fact, para sa akin, hindi. Nagkasira-sira sila kasi feeling ko it's just wala dun sa relationship ang puso nila. Hindi, ayokong sisihin nila yung trabaho nila, ayokong sisihin nila yung mga pangarap nila, yung goals nila, kaya nasira yung relationship. Kasi yun yung problema mga kamarkade. Pinagkukumpara natin yung relationship ang tawag dito, sa career, sa trabaho. Parang natatakot tuloy tayo na, hala, pag naging bongga yung career natin, tsaka yung love life and everything. Hindi ganun eh. It's all about balance at yun yung wala sila. Nagkataon lang na pagod sila sa life, feeling nila pagod sila sa isa't isa. Alam mo yun, sabi nga ng isang kamorkada, kaya lang umakit na yung comment niya, alam nyo, pagod lang kayo. Alam nyo, kulang lang kayo sa pahinga, kulang lang kayo. Kasi tingnan mo, hindi sila nagbabakasyon, wala silang fun sa buhay. Kaya ang nangyari, pinagdiskitahan nila yung isa't isa. Alam nyo yun? I mean, kamorkada, nasa inyo kasi yan eh. Kasi halimbawa kami ng Diyosawa ko, tagal-tagal ko nang kasama dito sa bahay. Hindi naman ako nananawa sa kanya. Kinikilig pa rin naman ako sa kanya ng bonggang-bongga. Kasi nga, pag etong trabaho, eto trabaho. Pag ako napagod dito, tatakbo ako sa kanya. Alam niyo yun, siya yung pahinga ko. Hindi yung may trabaho ako, tapos feeling ko trabaho din siya. Alam niyo yun?
hindi kasi nila naging pahingahan yung isa't isa. Parang masyado silang naging stiff sa sarili nila. Tapos ang sinisisi nila yung isa't isa o yung relationship in general, which is so unfair. Alam nyo, may advantage na nga kayo eh. Yung iba pa nga dyan, trabaho-trabaho, hindi magkasama sa bahay, hindi talaga magkita at all. 'Di ba? Advantage na nga na si Gio nandyan sa bahay. 'Di ba? Na meron kayong chance, meron pa rin kayong time sa isa't isa. It's not about too much exposure sa isa't isa. Masyado na kasi kami magkasama kaya ayan na kami, nasira tuloy kami. Hindi, hello, lumalabas nga ng bahay si 'di ba? Hindi naman kayo buong araw nagkikita. Hindi kayo imposible magkasawaan kayo. Alam niyo 'yon? Kulang lang kayo sa pahinga, kulang lang kayo sa enjoyment sa buhay. Okay? Walang masama kamorkada na magtrabaho, kumayod, ganyan-ganyan. Pero wag nyo rin kalimutang magpahinga. Wag nyo rin kalimutan na, anong tawag dito, mag-enjoy. Enjoyin nyo yung pinaghirapan yung pera. Alam mo yon, kung kayo nga nakakapag-set kayo ng goal na, dapat ito ma-achieve na natin to, ganyan-ganyan. Dapat isama nyo sa goal nyo. Yung parang, dapat mag-date tayo, manood tayo ng sine, kahit man lang, alam mo yun, isang beses sa isang buwan. O kaya dapat man lang every 2 months, 3 months, mag-out of town tayo, umakyat tayo ng Baguio, Tagaytay, ganyan, kahit uwian pa yan. Do something fun. Kasi yun yung nawala sa relationship nyo. Nawala yung enjoyment. Alam niyo yun? Pero andun na yung advantage na nakikita nyo yung isa't isa. Ang dali nyong hagilapin. Yung iba nga dyan, trabaho ng trabaho, pero malayo pa yung jowa, di ba? Ewan ko, nasa sa inyo talaga yan mga kamarkada. And eto again, walang masamang mag-set ng bonggang-bonggang goals. Pero wag nyong ipako yung timeline. Wag nyong lagyan ng oras kasi hindi lahat masusunod sa oras. 'Di ba? Okay lang na, bili tayo ng bahay, ganyan-ganyan. Pero wag kayo masyadong ma-pressure na kung kailangan in 2 to 3 years, meron na. Kasi hindi naman ganun ang buhay mga kamorkada, di ba? Iba-iba tayo ng laki ng gastos kada buwan, kada taon. Iba-iba yung amount ng perang pumapasok sa atin. Tapos paano kapag meron pang nagkasakit, kailangan maglabas ng pera. So hindi fix yung income na pumapasok sa atin para alam mo yun, ma-achieve natin agad in 2 to 3 years yung sariling bahay and everything. Again, okay lang mag-set ng goals pero wag niyong ipako yung sarili niyo sa oras. Okay? Parang meron kayong parang meron kayong window to adjust, meron pa kayong space to breathe. Alam niyo yon. At saka meron pang isang part doon, chika ng chika yung mudrakels ni Riri na, detail lang kayo, ite-chiwa lang ite. Naku, yung mga ang dami niyo talagang maririnig na mga ganyan sa ibang mga tao, lalong-lalo na nga sa mga magulang natin, sa mga kamag-anakan, sa mga kaibigan, ganyan-ganyan. Pero again, yung set your own goal eh. Wag ka ring magpa-pressure sa mga kuda nila kasi sila ba nagtatrabaho? Dapat alam mo, Siri, dapat Mudrakels, ikaw ba nagtatrabaho, Mudrakels? Ikaw ba nagpapasweldo sa aming Mudrakels? Ang Girapay kaya, Mudrakels, ng life. So, alam mo yon, huwag kayong masyadong magpa-pressure. Pag may mga binabato sa inyo na mga, anong tawag dito, pangungutya, o di naman kaya, yung pamumuna, ganyan-ganyan. O sige, pakinggan nyo lang. Pero wag niyong ipasok masyado dito. Kasi doon kayo medyo nadiderail eh. Kasi pansinin niyo, pagkatapos kumuda ng mudrakels ni Riri, anong ginawa ni Riri? Sinong pinagdiskitahan niya? Sinong pinaglabasan niya ng sama ng loob sa mga pinagsasabi ng nanay? E di si Gio, di ba? E di anong naramdaman ni Gio? Na-pressure, ganyan-ganyan. E di lalo kayo na-pressure sa isa't isa. Yun yung nakakalimutan natin kamarkada, yung salitang enjoy. Oo, ang relationship hindi lang puro saya, makakaranas talaga kayo ng hirap, makakaranas talaga kayo ng sakit, pero it doesn't mean na kailangan yung tumambay dun sa hirap at sa sakit. Ibalik nyo yung saya, ibalik nyo yung kilig. Sabi nga ni Riri kanina, ang relationship hindi lang puro kilig. Jai! Ang relationship dapat maraming kilig yan. Pero ang kilig, hindi kusang papasok yan. Ikaw mag-work on that. Ikaw ang gagawa ng paraan para kiligin kayo.
in a not so pilit way ha. Hindi yung parang, oh my God, kailangan kong kiligin. Anong dapat namin gawin? Ganyan. Siguro para manumbalik yung kilig. Paano ba tayo sa mga tropa natin? Di ba gusto natin, dami natin gustong gawin, dami natin gustong puntahan. Yun ang gawin nyo. Alam mo yun, sa partner nyo. Yung parang maghanap kayo ng pwede yung puntahan, maghanap kayo ng pwede yung gawin. Again, find time to rest, find time to breathe mula dun sa hard work na ginagawa nyo. I am not nagagalit. May nagsabi dito, kalma, Bea Puso. Hindi. Gusto ko lang maliwanagan, lalo na yung mga kamorkada natin na nasa ganyang sitwasyones. Take it from me. Wow! Take it from Ate Bea, okay? Kasi minsan, kailangan naririnig nyo talaga sa ibang tao. Hindi effective yung minsan nag-iisip kayo sa sarili nyo ano bang solusyon na pwedeng gawin and everything. Bilang sumulat naman si Riri dito, take advantage ko na talaga yung pagkakataon na ichika sa kanya. Feeling ko magandang gawin dun sa relationship nila. Okay, basa tayo ng mga chika ninyo. Unahin na natin. Ano sinasabi ni Marcos Toshinori? Kinain ka na ng sistema ni DJ Bea in everything, sir. Sino kausap nito? Sabi ni Sales Estrelita, yung iba nga, sino pa yung nagpe-pressure, siya pa yung sumusuko sa huli. Sino pa yung nagpe-pressure? Kung sino pa yung namin-pressure, yung pa yung sumusuko. Kasi yung pinipressure, eme lang. Yung ba yun? Yung may gusto mong ichika. Oo. Tapos, sabi ni, ano mga pinagchichika nyo? Sabi ni Paul Oliver Santos, kaya yung pangarap nakakasira ng love life yan. Huwag pangarap. Paul Santos, wag mo kaming idamay sa miserable mong buhay. Ano ngayon kami pangarap kami? Sabi, buti na lang, Diyos ko po, ayan. Trina Loresca, bigyan mo ko ng matinong comment. Ayan. Sabi ni Trina Loresca, nawala yung balance ng relationship nila Riri. Sometimes, yung certain things na need natin to be happy is not always, talking about the money. It's about how we value each item and spend quality time. Yun. It's quality over quantity. Ang kailangan nating ipunin sa buhay natin. Hindi yung ang dami-dami nga nating naipundar and everything, pero asan yung saya, di ba? Kaya alam mo, pero lagi ko sinasabi mga kamarkada, may mga nagsasabi dyan na money can't buy happiness. Hindi ako naniniwala doon. Totoo naman na money can buy happiness kapag ginamit mo ng tama. Ang dami dyan, ang daming pera, pero hindi ginagamit sa tamang paraan. Hindi mo ginagasta doon sa mga tamang tao. 'Di ba? Alam mo yun, kung marami kang pera, gastusin mo sa magbakasyon kayo. 'Di ba? Hindi lang sa pagbili ng material na bagay, kundi doon sa, sa iba't ibang mga activities. 'Di ba? Mag-travel kayo, kumain kayo ng masasarap, experience life to the fullest na, aminin natin mga kamorkada, maraming magaganda sa buhay na may presyo. maraming magagandang experiences na may bayad. Diyos ko. Diba? As simple as yung pumunta kayo ng arcade, may bayad yan. Diba? Gamitin niyo lang ng tama yung perang naiipon nyo. Kasi, yung pera, walang value yan pag hindi mo ginagamit. Diba? Walang value yan kapag hindi mo nagagamit sa buhay mo. Walang kwenta yan kasi papel lang naman yan eh. Diba? Anong use ng papel sa buhay mo kung hindi mo gagamitin, hindi mo gagastahin? I'm not saying na ubusin mo, kamarkada. Siyempre, mag-ipon ka pa rin and everything. I'm just saying na huwag ka lang puro ipon. Diba? Mabuhay ka rin naman. Gamitin mo sa life mo yung pera. Sabi nga ni Shinea Chan, money is life. Hello sa mga alipin ng pera. O hindi naman money is life. Money will make life a little bit happy. Or happier. Sabi niya, ano naman si Marvin?
Sabi ni Riven, walang kwenta yung pera, kaya amin na pera mo, Bea. Well, I'm sorry, Riven. Yung pera ko may kwenta kasi ginastos ko na. Sabi ni, asan pa? Lore Sharpe. Ito si Lore Sharpe, kanina pa kinakomment. The big comeback. Hindi ng PBB, kundi ng relationship nyo noon. Sana totoo na yan ha, yung mala Arjo at Main, ang happily ever after. Hindi yung mala, nako, hindi ko nababasahin yung dalawang yan. Masyado pang masakit yan. Walang kumparahan ng relationship, okay? Ano pa mga chika ninyo? Sabi ni Marvin, pag ako Marvin, wala akong nakitang maayos sa comment mo ha. Minsan bilib pa ako sa mga pamilyang nasa lansangan kasi kahit wala silang goal, lagi silang masaya with side travel pa. Sabi ni, wala talaga akong maasahang matino kay Marvin. Ay, kailan talaga si Marvin, no? Si Marvin yung tipong palamuti dito sa comment section. Wala kang mahihita, oo. Tapos, sabi ni, sige, Shinea Chan. Yes, tama si DJ Bea. Yun na lang din po ang advice ko. Pero sana be strong po. Walang bitawan. Basta goals nyo po. Push nyo lang para sa future. Tapos, meron pa akong isang gustong kimihin, kamorkada. Aware naman daw si Riri na nung nagbalikan sila, napaka-fragile ni Riri nung time na yon. Naka-curious tuloy ako kung si Gio ba nagpakita ng sober at walang bahid ng kahit anong alak at kadramahan si Riri. Will it be the same? Magkakabalikan pa rin kaya sila? Pero tingnan nyo, nagkaroon sila ng space, nung binigyan nila ng space yung isa't isa, nung nagpahinga sila and everything, ayan, nakapag-isip sila ng bongga. Na-realize nila yung mga mali nila, na it's not their goals, it's not that magkasama sila o magka-live-in sila, it's just that kulang lang talaga sila sa pahinga. And nakaka-relate ako doon mga kamarkada, kasi yung jowa ko dati, nadyosawa ko na ngayon. Hindi naman kami solid yan, tuloy-tuloy. Nag-break kami ng isang beses ng one-time, big-time na break. And medyo mahaba-haba yung pahinga. And alam mo yon, and it was necessary. Kasi nakahinga kami, nakapag-isip kami ng maayos. And then, nung nag-usap ulit kami, naging klaro na. And then yan, happy na ulit. Happy na ulit siya na nandito na ako sa tabi niya. Swerte niya, no? Charot. Anyway, ano oras ba? 2:37 na. Ayan mga kamarkada, thank you so much sa pagsama pa rin sa akin ngayon sa ating letter for today. Kahit bumitaw na ang internet connectiones ni Popoy. Pero bago natin, pasalamatan natin yung mga dramatista natin nagsipagganap for today's episodes. Ayan, sino-sino ba yan? Una sa lahat, Cindy. Maraming salamat, Cindy Basena, sa pagganap ng Riri. Ayan, si Gio ang gumanap, si Warly Alagaw. Oh, 'di ba? Ano? Sabi na Makoy Sige, pasasalamatan ko na Gio ang gumanap, si Warly Alagaw. Yung Mudakel, si Jamie Rubio yon. Yung mga kaibigan, ako si Maylene. Tapos yung baklitang kaibigan, si Lou, si Chanita yon. Tapos, sino pa ba? Ang nagsulat ng storyang to, ang na-stress, si Warly Alagaw. At syempre, ang nag-edit si Joko Loco. Maraming salamat, guys! At ang tanong ni Seryo, may exam ba after ng last 4 weeks? Yes, Seryo. Meron tayong question and answer portion at meron tayong papremyo. Care of Makoy. Mga vouchers daw ng Solucan at Cafe Lolate. Anyway, ayan na, bukas magkita-kita ulit tayo. Kasama niyo pa rin sa ngalan ng aking partner na si DJ Kokoy na naghihinalo ang eternity. Sana okay na tomorrow. Kasi nakasama niyo po, Gorgeous B, Bea po, at kaya na palagi sinasabi ni Popoy, ano ba yung una? Stay safe, stay healthy, and of course, ang favorite ni Bea, stay happy! See you tomorrow, kawork.